Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay gusto ko lang i-share sa inyo guys na nagpalit na pala tayo ng pump belt at saka flyball dito kay Redick. So bali yung ipinalit natin dito guys is Seaworks Toyota Chusho. At same brand yan sa flyball tsaka pump belt. Kasi marami nagsasabi na maganda daw yung quality ng Seaworks. So kaya sinubukan natin ngayon. Actually mga 24 kilometer pa lang nagpalit na tayo. Ngayon ay 27,786 na. So almost 3,000 na yung itinakbo. Magpo 4,000 na yung flyball natin. At yung pump belt natin tuwing 24,000 talaga kailangan magpalit. 22 to 24,000 kilometer o yung itinakbo ng motor mo kailangan mo na talaga magpalit ng pump belt. Yung iba nga minsan 20 pa lang, 20,000. Pero ako sinasagad ko kasi kahit i-search nyo yan, 22 to 24,000 talaga yan. Yung iba pinapaabot nila ng 25 para mas mabilis matandaan. Para next na pagpalit nila mula sa bago, next na pagpalit nila, pagkatapos nila magpalit ng pump belt sa 24, 25, doon naman sila sa 50. Kasi tina times yan. Depende yan sa quality ng belt nyo, diba? Yung original 22 to 24 talaga yan or 25. Sinasagad nila ng 25. Yung Seaworks naman ngayon, so far goods pa naman kahit 4,000 na yung tinatakbo. Sana halos kaparehas siya sa original. Kasi yung original ata sa Honda nasa 680 or 690 to 700. Ganun yun. Nasa 780 ata yung iba. Depende sa tindahan. Sa flyball naman, pag original, nasa ganong presyo din, 600 plus. Yung iba naman, hindi, sa belt pala, pagkakaalam ko, umaabot siya ng 1,000 sa Honda. Tama, 1,900 to 1,000. Yung flyball pala yun yung tinutukoy ko na 600 plus. Kaya, sana, maging maganda yung ano natin, yung laro na itong flyball natin, tsaka yung belt, para maging sulit din. Marami talaga nagsasabi na maganda daw yung Seaworks. Marami nagsasabi kasi Japan brand daw yan. Kaya nga Toyota Chusho Seaworks kasi Japan brand daw po yan. So ngayon masusubukan natin yan. Hindi ko talaga ginawan agad ng review yung Seaworks kasi ilang kilometer pa lang naman yung itinakbo. So ngayon is almost 4,000 na. Yung flyball okay pa naman, ramdam ko. Hindi pa naman siya garalgal kasi malalaman mo pag merong damage na yung flyball mo. Pag hindi na maganda yung tining ng motor mo, yung parang meron ng maingay, parang ganon. Sa pump belt naman ganon din. Pero hopefully maganda talaga yung quality ng ng Seaworks, tsaka maganda din yung kumbaga yung pinaka kalidad niya sana haros kaparehas ng original para maging sulit din kahit paano. Mura lang naman yung flyball ng yung belt nung Seaworks Toyota Chusho kasi nasa 900 lang. Sa online ko yan binili kaya siguro sa mga bibili ng Seaworks, sa mga susubok ng Seaworks, siguro ilalagay ko na lang sa description yung product na pinagbilang ko, yung tindahan na pinagbilang ko, yung product na binili ko para hindi na kayo mahirapan. Tapos sa flyball naman, halos sabay ko yan binili. Yung flyball sa Sakmatic ko yan binili, nasa 390. Sa online halos kaparas lang din naman yan. Kailangan lang talaga legit yung pagbibilan nyo. Yung Seaworks talaga, yung Seaworks na shop, yun talaga yung dapat na pagbibilan nyo. Yung flyball sa Sakmatic ko binili, nasa 390. Siguradong legit yan kasi Sakmatic yan diba? Meron silang mga Seaworks na mga product doon. Doon ko lang nalaman nung bumili ako ng flyball kasi yung flyball sa online walang stock. Yung Seaworks walang stock nung time na yon, nung flyball nung 15 grams walang stock. Kaya buti na lang nagbakasakala ako sa Sakmatic, buti na lang talaga meron silang stocks. Kaya
Yung yung pump belt, halos kaparehas lang naman siya sa online, nasa 1,000 din, malapit 1,000 din, nasa 900 plus din yun yung pinagbilan natin sa online nung pump belt natin. So hindi naman sila nagkakalayo. Siguro soon ganun ulit yung bibili natin, pero sa Sakmatic na. Sabay yung natin, yung sabay yung sabay yan ikinabit, yung flyball tsaka yung pump belt. Pero sigurado ko mauuna dito yung yung flyball. Sana lang talaga tumagal din siya ng ilang kilometro para maging sulit. Di ko lang sure kung ilang kilometer yun yung tinakbo nung stock ko. Tsaka yung tsaka yung JBT, kasi pangatlong palit ko na to simula sa 24,000, simula sa 0 to 24. Kasi yung last ko, yung SeaWorks, 24 ko din yung pinalit. Sabay nga yun yung pagkakabit ko nung flyball tsaka yung pump belt. So nagpalit ako 24,000. So pangatlong kabit ko na nung flyball, yung pump belt isa pa lang, kasi simula nung bago 24 pa lang naman dapat magpalit. So nakaisang beses pa lang ako nagpalit ng pump belt. Yung flyball original, nag JBT ako, tas ngayon SeaWorks. So tatlo. So i-divide mo yun sa tatlo, sabihin na lang natin divide 3. So ilan yun? Nasa 8,000 yun. 8, so tatlong 8,000 kilometer, diba? So mga ganon din. So hopefully ngayong itong SeaWorks natin na flyball, hopefully tumagal din siya ng ganong katagal, ng umabot din ng 8,000, para at least kahit pa paano maging sulit din. Hopefully talaga, sana, kasi yun talaga pa rin yung bibili natin. Yung pa rin yung bibili natin ngayon pagkatapos ng pagkabili natin o pagkapudpod. Yung pa rin yung bibili natin pagkapudpod ng pagkapudpod ng itong SeaWorks natin na flyball. So siguro ilalagay ko na lang, kahit hindi ko sa online binili yung kahit hindi sa online ko binili yung flyball natin, siguro ilalagay ko na lang din sa description yung yung product sa SeaWorks, para hindi na kayo mahirapan, yung flyball tsaka pump belt, para hindi na kayo mahirapan. Siguro lalagay ko na lang sa description yung yung product. Okay, so yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog, and ride safe po sa ating lahat. Peace out.